Hello, mapagpalang morning po mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? So, ang ating pag-aaralan po ngayong umaga ay pinamagatan pong The Lord will provide. At ang ating verse po ay mula sa Genesis chapter 22 verse 14. Ang sabi po, "So Abraham called that place, the Lord will provide." So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread, my anxiety increased throughout the summer between my undergraduate and graduate programs. I love to have everything planned out, and the idea of going out of state and entering graduate school without a job made me uncomfortable. However, a few days before I left my summer job, I was asked to continue working for the company remotely. I accepted and had peace that God was taking care of me. God provided, but it was in His timing, not mine. Abraham went through a far more difficult situation with his son Isaac. He was asked to take his son and sacrifice him on a mountain. Sa Genesis chapter 22 verses 1 to 2. Sabi po doon, "After these things, God tested Abraham and said to him, 'Abraham,' and he said, 'Here I am.' Verse 2, he said, 'Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you.' Without hesitation, Abraham obeyed and took Isaac there. With this 3-day journey, gave Abraham plenty of time to change his mind, but he didn't. So sa verses 3 to 4, sabi po, "So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and 2 of his young men with him, and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him." So verse 4, "On the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar." So when Isaac questioned his father, Abraham replied, "God Himself will provide the lamb for the burnt offering." Mababasa po natin yun sa verse 8. Sabi po dito, simulan natin sa verse 7. "And Isaac said to his father Abraham, 'My father,' he said, 'Here I am, my son.' He said, 'Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for burnt offering?' So verse 8, Abraham said, 'God will provide for Himself the lamb for a burnt offering, my son.' So went both of them together." So what a relief. I wonder, sabi po ng author natin, I wonder if Abraham's anxiety grew with each knot he tried as he bound Isaac to the altar, and with every inch he raised his knife. So what a relief it must have been when the angel stopped him. So mababasa naman po natin sa verses 9 to 12. "When they came to the place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. But 11, but the angel of the Lord called to him from heaven and said, 'Abraham, Abraham,' he said, 'Here I am.' 12, he said, 'Do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me.'" God did indeed provide a sacrifice, a ram caught in a thicket. God tested Abraham's faith, and he proved to be faithful. And at the right time, to the very second, God provided. Sabi po sa verse 3 to 14, "And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram, caught in a thicket by its horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the name of the place, 'The Lord will provide,' as it is said to this day, 'On the mount of the Lord it shall be provided.'" Amen. So, what answer to prayer has been long in coming, and what have you seen God provide at just the right moment? So we should always thank God for His provision, and we should always ask Him to help us to trust that He will provide
even when it seems that we have been waiting for so long. Amen. So, nakaka-relate tayo dito sa ating author, ano po, na nag-graduate na siya ng college, and then, nagsa-summer job siya, tapos papasok na siya sa kanyang postgrad. I think basta in between siya ng dalawang ano po. So, sa summer na yun, andun yung anxiety niya habang palapit ng palapit yung pasukan. Kasi, lilipat siya sa ibang place, tapos wala siyang trabaho. So, andun yung habang tumatagal, pataas ng pataas yung anxiety niya. Diba, ganun din tayo pagka meron tayong iniisip na, let's say, deadline na ng bayaran ng tuition, ng renta, or whatever. Habang palapit ng palapit at nagpipray tayo na mag-provide ang Panginoon, habang palapit at wala pa rin, alam mo, parang hinahalo ka yung tiyan mo, parang nang pinipilipit yung tiyan mo sa anxiety minsan, na ilang araw na lang, 3 days na lang, 2 days na lang, 1 day na lang, wala pa rin. So, may mga pagkakataon po na ganun yung nangyayari sa atin, ano po. Pero ito, dito sa author natin, yun mismo yung nangyari sa kanya. Pero, few days bago siya umalis, kinausap siya ng kanyang company na pwede siyang mag-work sa kanila remotely or parang work from home setup, ano po. So, inaccept niya, and doon lang siya nagkaroon ng kapayapaan na inaalagaan siya ng Diyos at nagpo-provide ang Diyos, ano po. Pero sa kanyang timing, hindi sa timing natin. So, maraming beses na ganyan at ganyan ang nararanasan natin at may mga pagkakataon na dahil nawawalan tayo ng pananampalataya ba, na mukhang wala na yata ang balak mag-provide si Lord, mukhang wala yata ang sagot si Lord, gagawa na natin ang paraan, manghihiram na tayo kung saan-saan, magkahanap na tayo ng alternative, ganyan. So kasi ilang araw na lang, yung hindi na kaya yung anxiety level natin sobrang taas na, hindi natin kayang pagtiwalaan that the Lord will provide, ano po. So, maaaring hinahalimbawa na yung kanyang situation doon sa pinagdaanan ni Abraham na tinetest siya ng Panginoon na tinetest yung kanyang pananampalataya kung kaya niyang i-offer si Isaac na burnt offering, handog na susunugin, ano po. So, sa Abraham, kilala niya ang Diyos. Alam niya na ayaw ng Diyos ng paghahandog ng human sacrifice, ano po. And so, alam niya na test yun sa kanyang pananampalataya. At alam niya na the Lord will provide ang Panginoon ang magbibigay ng ihahandog niya or magbibigay ng alternative sa kanya, ano po. At ang gagawin lang niya ay sumunod sa Panginoon. So, for 3 days silang nag-travel. Maaring galing doon yung pakiramdam ni Abraham na 3 days na wala pang ang Panginoon, kung yung hindi pa nagpo-provide ang Panginoon ng alternative. So, ibig sabihin talagang isasacrifice ko yung anak ko. Siyempre, nag-iisang anak na yun. Yun yung ipinangako ng Diyos sa kanya at ang tagal-tagal nilang inantay. 90 years old na kasi Sarah nung nanganak eh. Tapos si Abraham ay 100. So, sobrang tagal nila na inantay yung bata na yun. At ang pangako ng Diyos sa kanya, sa pamamagitan ng Isaac, ay paparamihin yung kanyang lahi. So, kaya naniniwala siya na hindi hahayaan ng Panginoon na isacrifice niya si Isaac, kasi yun yung pinangako ng Diyos sa kanya na through Isaac ay pararamihin niya yung kanyang lahi, ano po. At andun yung pananampalataya niya sa Panginoon dahil kilala niya ang Diyos. Pero habang paparating, maaaring gano'n din yung nararamdaman ko, wala pa rin sinasabi ang Panginoon. So, ibig sabihin, ito talaga yung gusto niya. Hanggang dumating na sila doon sa bundok, hanggang gumawa na siya ng altar, wala pa rin. Tapos, sinalansan niya na yung kahoy, wala pa rin. Tinali na niya yung anak niya. So, maaaring habang tinatali niya yung anak niya, yung anxiety niya, pataas ng pataas, ano po. At nilagay niya doon sa Isaac sa kahoy, wala pa rin. Noong time lang na niya na yung knife, doon pumigil ang Panginoon. So, parang siguro nabunutan sa ng tinik na, ay, thank you, Lord. Hindi hinayaan ng Panginoon na mangyari yun, ano po. So, natest ng Panginoon yung pananampalataya ni Abraham na may takot talaga siya sa Panginoon at nananampalataya siya sa Panginoon na kung nangako ang Diyos talaga na pararamihin ang kanyang lahi, kahit pa nag-iisa yung anak niya at gusto pang ialay ng Diyos, may way ang Diyos, ano po. Nananampalataya siya na yung way ng Panginoon ay hindi natin kayang unawain.
At iba ang way ng Panginoon, iba ang way natin. Ano po. So, andun yung napakalaking pananampalataya sa Panginoon na willing siyang sumunod even to the sacrifice of His Son. Ano po. At makikita natin dun siguro yun nga, yung habang pinagdadaanan niya yung lahat ng yun, yung anxiety niya patas ng patas. Pero in the end, at that, seconds na lang, nag-provide ng Panginoon ng alternative. Ano po, yung paglingon niya, meron doon isang ram or lalaking tupa na sumabit yung sanga niya sa mga tinik. So, yun ang inoffer ni Abraham instead kay Isaac. Ano po. So, sa ating buhay din po, maraming beses na nararanasan natin yung gano'n na para bang wala nang pag-asa na magpo-provide ang Panginoon. At yun nga, kadalasan, nag-iisip na tayo ang gumawa ng paraan. Pero, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Katulad nga ni Abraham, to the very seconds na lang talaga, doon nag-provide ng Panginoon. Ano po, minsan kaya po, hindi natin nararanasan yung masaganang pagpapala ng Panginoon kasi inuunahan natin kasi nagtatrust tayo doon sa ating timing. Hindi tayo nagtatrust sa timing ng Panginoon at hindi tayo nananampalataya that He will provide. So, pinanalangin mo na, kinlay mo na, nung nagpipray ka in Jesus' name, I know that You will provide. Lord, I know that You will provide. I have faith and I trust in Your answers, Panginoon. Ganun pa yung mga prayer natin, ano po, pero habang papalapit yung faith natin, pababa ng pababa, napapangunahan tayo ng anxiety, ano po, at hanggang binibigyan natin ng limit kasi ang Diyos na 3 days na lang, ay 1 day na lang, ay 12 hours na lang, wala na, hindi na ito magagawa ng paraan ng Panginoon. Ganun yung mindset natin, kailangan ako na yung gumawa ng paraan. So, kung meron tayong mga pangangailangan, at yung kumbaga ilang oras na lang, let's say meron tayong kailangan bayaran, yung example natin kanina, renta or tuition, ganyan, palapit na ng palapit, at hindi pa rin nagpo-provide ang Panginoon. Minsan yung may extend yung deadline or kakausapin mo yung may-ari at okay lang naman pala na hindi ka muna magbigay on the same day. Yung may mga ganun or talagang ibibigay niya. So, hindi man siya mag-provide ng pambayad, magpo-provide siya ng alternative as long as tayo po ay nananampalataya at naniniwala sa kanya na magpo-provide talaga siya. Lagi po kasi tayo napapangunahan ng takot eh. Maraming beses lang po ay nangyari sa akin na yung wala kang tiwala sa Panginoon, mas nagtitiwala ka pa sa sarili mo. At in the end naman pala ay andun din yung pagbibigay ng Panginoon. Ano po? So nasayang lang yung oras mo, nasayang yung ilang araw mo na kaka-overthink kung magpo-provide ba ang Panginoon o hindi. Lagi po tayong manampalataya that He will provide. Ano man po yung pangailangan natin, kung pera or gamit or kung ano pa man yung pinapanalangin natin sa Panginoon. Either He will provide it directly or He will provide an alternative. Ano po? So, pag pinanalangin po natin at kinlaim na natin, panampalatayanan na po natin. Hindi yung kinlaim natin, pinanampalatayanan natin, pero may certain may certain period lang na kaya nating manampalataya sa Panginoon. Pagka close na sa deadline, hindi na natin kaya manampalataya sa Kanya. So si Abraham, up to the last second, nanampalataya siya sa Panginoon at hindi siya binigo ng ating Panginoon. So, hindi rin tayo bibiguin ng ating Diyos. Manampalataya lang tayo sa Kanya and He will provide. So, yun lamang po at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon, purihin ka sa inyong mga salita. Thank you for your reminder, Panginoon, that He will provide for us, Panginoon. Many times in our life na nakakalimutan namin, Panginoon, na kayo po ang aming provider, Panginoon. At nakakalimutan namin, Panginoon, that You own everything and You are the source of everything, O Lord. At maraming beses na nagre-rely kami on our own strength, on our own wisdom, capabilities, Panginoon. Lord, help us to increase our faith, Panginoon. Make our faith stronger, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyong timing, magtiwala sa inyong plano, at magtiwala sa inyong provision, O Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala at tinataas namin sa inyong araw na ito, Panginoon. Nawa kayo po ang mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan, maging ng aming mga mahal sa buhay, O Lord. At pagpalain niyo po ang araw na ito, pagpalain niyo po lahat ng mga kasalamuhan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Muli, patuloy ka namin pinupuri, sinasamba at dinadakila. In Jesus' name. Amen.
Maraming salamat po sa pakikinig mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon. God bless you all.